Eto na. Eto na ang content na inaabangan ninyo. Ang content na makakatulong sa inyo bago ilabas ang inyong bagong sasakyan. Ang content na makakasagot kung sakaling nalaman ninyo na may issues pala ang inyong bagong sasakyan. Ano ang dapat ninyong gawin? Kaya kung kayo po ay first time lang dito sa aking channel, first time ninyo ako napanood, please paki-subscribe, paki-like, at paki-share ninyo sa inyong mga kaibigan. Nang sa ganun, dumami pa ang ating community. Alam ko na karamihan sa inyo dyan ay walang idea kung ano ang nangyayari sa loob ng kasa. Alam ko na karamihan sa inyo dyan ay hindi alam ang history ng inyong sasakyan magmula sa planta hanggang sa kasa until na iuwi mo na at nalaman mo na may issues pala. Like, yung naiusong issues ngayon, yung tipo bang parang test drive unit tong nakuha ko o display unit tong nakuha ko mukhang laspag na to Check nyo tong mga comment ng aking followers. O ayan idol, ano sa tingin ninyo? Mukha bang normal? Mukha bang regular ito? Na yung milyahe ay umabot na ng almost 200 or more than 200 kilometers? Na which ang normal lang naman ay either 0, 10 or 20 kilometers. Yung pinakamataas na nakita ko so far is 40 to 50 kilometers. Ito mas worse ito mga ka-idol. At hindi lang yan ang problema na natanggap ko. Marami na akong nakausap na kliyente na same issues mga ka-idol. At ang problema is hindi lang sa iisang brand. Ganun din sa ibang brand mga ka-idol. Pero itong brand na ito ay medyo namumukod tangi na tipo bang halos karamihan sa kanilang branches ay same issues. Hindi ko napapangalanan mga ka-idol but isa po ito sa pinaka malakas bumenta. What if kung nadiskubre mo na itong unit na inuwi mo ay may mga scratches pala? O sabihin natin slight scratches. O may mga nakatagong dents na wherein noong mga panahong ilalabas ang iyong sasakyan ay sobrang excited ninyo. Excited ng buong pamilya at ginabi na kayo. Sobrang nagmamadali ang iyong ahente. Hindi na naikutan, hindi na na-demo. Kaboom! Kinabukasan, mamukad-mukad mo, nung pagkarwash mo, doon mo na ngayon lahat nakita. O yung iba dyan ay tipo bang madalas masira ang unit. Yung tipo bang kabago-bago pa lang nito may sira na. Papasok ko, lalabas, papasok uli, lalabas. Alam mo yun, nakakapagod, nakaka-stress. Brand new unit, kinuha ko pa financing. Parang bang labag sa kolooban ko ang mag-monthly kasi parang lemon carton nakuha ko. What if kung ireklamo ko ito sa aking ahente, sa kanyang management team, gusto kong papalitan or sole, sino kakausapin ko? Pwede ba akong magreklamo sa planta? Pwede ba akong magreklamo sa DTI? Pwede ba akong maghabla ng kaso? Na alam ko namang medyo suntok sa buwan ang makipaglaban sa mga mayayamang company. Di ba? Mahirap. Well, siguro ang may tutulong sa inyo mga ka-idol is kayo na mismo ang mag-anticipate. Umilag. No? Nang sa ganun, hindi po kayo madali. Let's say, ang inyong transaction ay cash o bank PO or in-house financing. Same treatment mga ka-idol. Kahit maraming unit or konti unit, mahaba pila, you have to secure. You have to be wise. Huwag mong madaliin. Kahit minamadali kayo ng inyong ahente, huwag po kayo ma-excite. Sir, mahaba ang pila. Kailangan po ng reservations. Walang problema. Basta as long na maliit lang ang reservation. For as low as 5,000, okay na yan. Pero kung more than that, well, it's another story. Di ba? Parang, ba't kailangan ng malaki? Reservations lang naman yan. Hindi ko naman alam kung kailan darating yung unit na yan. Di ba?
what if kung yung unit na yan, marami naman? Kailangan ko po bang mag-place ng reservations? Anytime pwede ko naman ilabas yan, lalo na kung cash or bank PO, di ba? Kung in-house financing, well, medyo may konting timing. But, you need not to be hurry mga ka-idol. Dahil sa panahon po ngayon, you have to be wise, you have to be careful sa lahat ng mga transaksyon. Di ba? Huwag po kayong padalos-dalos, huwag po kayong masyadong ma-excite or maging exage doon sa ilalabas na sasakyan. Lahat ng yan mga ka-idol ay siguro sabihin natin makukuha mo ng maayos as long na mindful po kayo. Okay. So, bago po kayo mag-place ng reservation, make sure na ang unit ay nasa kasa na. Okay? At kung nasa kasa na yan, tanong mo kung nasaan ngayon yan. Yan ba ay nasa yarda o mismong dealer na? Kung nasa dealer na, mas maganda. Alamin mo ang conduction number. At mag-set ka ng appointment sa iyong ahente to check the unit. Kung tama ba yung kulay na pinili mo. Kung mababa ba ang milyahe. Kapag ang milyahe ay nasa around 100 kilometers, no, magpapalit ka na. Kahit anong kulay gusto mo, pwede. Pero kung maghihintay ka dun sa unit na gusto mo, well, talagang maghihintay ka mga ka-idol dahil hindi po palaging available ang kulay na kailangan mo. Depende po yan sa allocation po ng planta. As long na willing po kayong maghintay. Pero kung hindi po issues ang kulay, walang problema. Mapapalitan po kagad yan mga ka-idol. Okay? Kailangan mong i-check agad ang milyahe. Kung mataas ba o mababa. Ang normal is around 10. Maximum siguro mga 20 or 30. Ang unit kasi ay from the start sa planta, admittedly, tumatakbo po ang unit. Nililipat-lipat ng parking, sinasampa sa truck, diba, sa barko. Tumatakbo po ang milyahe. Sometimes, binubunot po ang milyahe. Doon na lang isasaksak pagdating sa kasa. Pagmula sa manufacturing, ipapile up doon or ipaparking muna doon para i-deliver sa barko. So, matik yan. May ano na yan, may accumulated kilometers na po yan. Pagsampa sa barko, pagbaba sa pier, pagsampa uli sa carrier, pagbaba uli sa kasa. Okay? Ganon mga ka-idol. Roughly, based on my experience, nasa around 10, 20, maximum ang nakita ko is around 40 to 50 kilometers. Depende kung saan nang gagaling ang unit. Pero pag umabot po ng 200 yan, ay nako, mahirap yan idol. Hindi ko rin matatanggap yan. Okay? So, karamihan po sa mga unit namin ay tinatanggalan po ng odo muna. No, from the start. Tapos pagbaba po ng kasa, saka lang po ipa-plug yan. Doon lang po yung tatakbo. Every time na ipa-parking sa yarda, sa kasa, sa showroom. So normal yon mga kaidol. Pero kapag zero po yan, malamang baka Lamborghini binili mo or Porsche. Na yung tipo bang ang unit mo ay hindi pwedeng tumakbo ang milyahe dahil napakamahal po ng unit. So what if naman kung ang unit ay may gas-gas? Okay. Kung ang unit ay may gas-gas, doon pa lang sa dealer, okay? Pwede mo nang papalitan yan, okay? But before mo ma-execute ang pagpapalit ng unit, make sure na hindi ka muna pumirma ng kahit anong dokumento. Okay? Dokumento sa financing, maging ang invoice. Huwag muna idol. Pwede ka mag-place ng reservation pero huwag ka munang pumirma. Dahil once na pumirma ka sa mga invoice na yan, matik, naka-allocate na kaagad ang serials niyan under your name. At ready na pong i-rehistro yan. Okay? Pwede kang mag-place as small as 5,000, 10,000, sometimes may 20,000 but don't go higher than 50,000 or 100,000.
Depende na lang sa unit na pipilahan mo. Let's say, ang pipilahan mong unit ay Land Cruiser. Well, definitely, kailangan mo mag-place dyan ng 100,000. Dahil mahaba ang pila niyan at kukonti lang po ang unit na yan. At swerte lang ang nabibigyan ng allocation na yan. Pero kung yung unit mo ay hindi naman special unit, yung tipo bang pwede namang ilabas anytime, pwede namang orderin anytime, problema kahit 5,000. Kapag ang unit mo ay readily available, you don't need to place reservation. You know why? Kasi kapag nag-place ka ng reservation, automatic, ikaw ang magpa-follow up sa iyong ahente. Be wise mga ka-idol. Kahit anong klaseng transaction man yan, cash, bank PO, or in-house financing. Kapag sinabi mong cash, automatic naman pag may pera ka, pwede mo nang iuwi yan sa the same day eh. Basta may dala ka lang na 2 valid IDs eh. Regardless kung anong klaseng kulay ang mapipili mo dyan. Walang problema yan basta cash, idol. Kahit hindi ka mag-place ng reservation. Kapag bank PO, ang PO ng bangko ay nag-serve as reservations. Unless kung nag-change ka ng unit, ng color, or sabihin natin lumipat ng ibang dealership. Okay? Basta't yan considered as reservation ang bank PO. Dahil after bank PO, kapag dumating ang unit at ready for release na po yan, dadating naman po ang authority to deliver. ATD. So yun na po ang magko-confirm na ang unit ay pwede nang i-deliver. That's the time na pwede ka nang mag-place ng down payment mismo sa dealership. Pwede mo nang ilabas today or maybe by tomorrow. Depende kung kailan mo gusto. Okay? Or pwede namang full PO. Ang tawag doon full PO, yung tipo bang wala ka nang ilalabas na pera. Pupunta ka lang doon, magdadala ka lang ng 2 valid IDs. Then go. Wala na kayong pag-uusapan. Pipirma ka na lang doon sa mga invoice na yan, dokumento na yan. Okay? Ganun mga ka-idol. Pero kapag sa in-house financing naman, medyo mahaba ang process. No? Siguro ang time frame ng iyong release ay aabot po ng 3 hours or sometimes umaabot ng 4 hours. Depende po sa traffic, depende po sa schedule, araw, or month, ganyan mga ka-idol. 3 to 4 hours. Depende po yan sa anong oras ka pinapunta ng iyong ahente. Dahil marami po kayong pipirmahan na dokumento. Okay? So bago mo pirmahan, see to it na makita mo ang unit, ikutan mo, ispatin mong maigi, tignan mo kung may scratches ba, may dents ba, check mo yung odo, check mo yung mga windows, check mo yung aircon kung gumagana, check mo ang gulong dahil ang tire pressure po ay sometimes nasa around 50 PSI. So hindi po yan normal. Magmula sa planta, going to casa, 50 PSI po yan or less than that. But kailangan mong ipa-adjust yan bago po kayo lumabas. Dahil kapag hindi nyo i-adjust yan at gamit po lang kayo ng gamit, may tendency po na pumutok ang inyong gulong. Lalo na pag tag-init, tapos puno po kayo, ay marami pong instances na pumuputok po ang gulong. Okay? I-check po ninyo ang PSI ng gulong. At wag po kayo magmamadali bago ilabas ang inyong unit. See to it na kayo ay well-informed, na demo sa inyo ng maayos, alam ninyo kung paano i-operate yung mga functionalities ng inyong sasakyan. Nang sa ganun, i-happy po kayo bago iuwi ang inyong sasakyan. At i-check din po ninyo ang inyong ending number or sabihin natin conduction number. Dahil baka mamaya ilalabas mo ang unit, coding ka pala o kulang ka pala sa gasolina. Check nyo maigi mga ka-idol and check nyo na rin po ang mga previous na in-offer sa inyo ng inyong ahente. Dahil baka yung previous na yun kulang-kulang or hindi binigay, ayon sa inyong nakapagkasunduan, mahirap na. Baka hindi ka makatulog. Kaya i-check mo na bago po kayo lumabas ng kasa. Okay?
Kailangan pumunta po kayo ng maaga as early as 10 o'clock or 11 o'clock in the morning. Dahil kung darating po kayo ng around 3 or 4, baka abuti na po kayo ng rush hour or traffic. So ang tanong ng iba sa atin, what if kung nailabas ko ng aking unit and I found out na may issues pala? Pwede ko bang ireklamo ito sa management team? Pwede ko ba silang kasuhan or ireklamo sa DTI or sa planta, whatsoever? Depende. Depende sa case ng unit na nakuha po ninyo. Kung yan ay may mga slight scratches, hindi mo pwedeng ibalik, kundi i-repair lang po nila yan. Okay? Kung may dent po yan, i-repair lang po nila yan. Pero hindi ka pwedeng magpapalit. Okay? Kung medyo mataas na yung milyahe, ngayon mo lang napansin, wala tayong magagawa. Negligence nyo pa rin yan. Okay? Dahil during releases, pinapakita naman sa inyo lahat yan. Pero siguro, nakalimutan mong i-check yun, or sa sobrang excited mo, na ilabas mo na mataas na milyahe. Wala tayong magagawa. Na-invoice na ang unit. Depende na lang sa'yo kung medyo mahaba ang PC mo or malalim ang bulsa mo na makipagkasuhan sa mga yan. Nailabas mo na eh. Diba? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, before po kayo maglabas ng sasakyan, i-check ninyo maigi ang mga unit na ilalabas ninyo. Okay? Pero kung talagang maybe siguro dumating po sa inyo na pirmahan mo na pero nakita mo mataas ang odo, pwede mo namang pwede mo namang papalitan yon hanggat hindi pa nilalabas sa kasa. Basta as long na willing to wait ka. Hindi yung, palitan mo yan. Kailangan nandito na yan mamaya-maya or bukas. Hindi ganun, idol. Maghihintay ka ulit ng mga ilang araw, ilang linggo, or maybe months. Diba? Kaya, like I said, before po kayo pumirma, you have to check the unit first. Dahil kapag nakita mong mataas ang milyahe, reject. At kayo mga taga-kasa, okay, know your duties and responsibilities, especially yung mga ahente. Bago po ninyo i-release ang inyong unit, see to it na ang unit ay in good condition. Maayos, walang scratches, walang dents, lahat gumagana, at mababa ang milyahe. Dahil kapag ang unit na nakuha mo ay ganito, normal na papalitan mo. Di baling magalit ang management team. Wala akong pakialam sa management team. Okay? Dahil customer is always right. Yan din po ang ginagawa ko sa dealership noon. Kapag alam kong mali, balik. Hindi po pwede. Bakit? Ako masisira, hindi kayo. Mag-away man tayo sa loob ng kasa, okay lang yun. Normal yun. Trabaho yun. Diba? Lilipas lang rin ng mga ilang araw yan. Pero kung ano yung tama, yun ang implement natin. Okay? So guys, ang ano ko sa inyo, advice ko sa inyo, bago po kayo maglabas ng sasakyan, bago po kayo pumirma, you have to check the unit first before po ninyo yung pirmahan. Dahil kapag yan ay napirmahan po ninyo at naiuwi po ninyo, ibig sabihin, in good condition ang unit. Naniniwala kayo na yung unit na yan ay tinanggap po ninyo, maayos ang unit na yan. Okay? So, I hope ang video ito ay magbigay po sa inyo ng awareness, maging wise po kayo, at makailag po kayo. Anything na mga hindi normal sa loob ng kasa. At kung may pa-warranty po kayo, you have to talk to the manager. Si manager po ang nakakaalam niyan, hindi yung inyong ahente. Kausapin mo sa ahente, sabihin mo na introduce ka sa manager, may issues ka. Hindi po yan masasagot ng inyong ahente. Si manager po ng dealership at ng service manager dahil sila po makikipag-coordinate sa planta. Okay? So guys, I hope nakatulong po ang video ito. Kaya kung sakaling gusto po ninyong makasecure sa pagbili po ng inyong bagong sasakyan, mas maganda, kunin po ninyo kay The Carlong Expert. Nang sa ganon, guaranteed talaga na safe ang inyong pagbili. Okay? Thank you for watching.